and heal your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him and see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong bigkasin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Heso Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, at huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na ating nabasa. Tayo po ay nasa serye ng Healing and Deliverance. Aking po kayong inaanyayahan na tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin po natin sa Panginoon na tayo ay puspusin ang kanyang Espiritu Santo, ang kanyang banal na Espiritu na nasa ating buhay ngayon sapagkat tayo ay ah, binanggit sa Biblia na tayo ay templo ng banal na Espiritu at kaya ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. At humingi tayo ng pagpapatawad o tawad sa Diyos upang sa gayon ay malaya na makakilos sa atin ang banal na Espiritu at may paunawa sa ating mga bagay na espiritual
upang sa gayon ay maunawaan natin ang mensahe ng Diyos sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. At sa nakalipas na isang linggo ay hindi ka nagkulang. Ang biyaya mo ay tunay nga po na sapat at sapat. Kaya Panginoon, sa gabing ito, muli kami po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Nais po namin na ang banal na Espiritu ang patuloy na magpuno sa amin. At kami po, Panginoon, ay turuan na mas makilala ka pa sa paraan ng banal na Espiritu ang nagtuturo sa amin, na maunawaan namin si Kristo na ang aming manggagamot, ang aming tagapagligtas. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ang aming dalangin po sa aming mga kapatid, sa aming mga tagapakinig na tumutunghay sa serye ng Healing and Deliverance ay makaranas ng kapangyarihan mo. At inihiling po namin, Panginoon, na sa gabing ito ay patuloy ka po na magpakilala sa buhay ng bawat isa upang ikaw, Panginoon, ang aming laging nilalapitan sa panahon, O Diyos, na kami ay magkakaroon ng mabibigat na mga suliranin sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, Panginoon, ang pagsama mo. Amen and Amen. Okay? Palakpakan natin ang Lord. Purihan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ang sabi ng Biblia sa atin, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang talatang ito ay nabanggit ng ating Panginoong Kristo sa Lucas 4:18 doon sa Nazareth nang siya ay magsisimula na ng kanyang ministeryo, at ito ay kanyang binasa mula doon sa balumbon ng kasulatan ng aklat ng Isayas bilang kanyang quotation. At ngayon sa Lucas 4 na sinulat ni Lucas para sa atin ay i-remind sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang ginawa ni Kristo na pagpapagaling at pagpapalaya ay kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na mga may karamdaman ay magsigaling. Subalit nagtatanong tayo, lahat ba ng tao na may karamdaman ay gagaling? Ang sagot ay hindi. Kung kalooban ng Diyos, lahat ay gumaling, gagaling sila. Bakit nga ang iba ay hindi gumagaling? So ito ay isang misteryo na kung saan ay malalaman natin na mga katotohanan patungkol sa paggaling ay laging kaakibat ang pananampalataya at ang kapangyarihan ng banal na spirito. Kung kaya nga po may mga karamdaman, may mga paniniil sa atin na bigla o madalian o kagyat na lumalayas o gumagaling. At yon ay dahil sa paggalaw na ng Diyos. Okay? Pero ngayon po, nais po nating ipaalala na ang supernatural healing ay nasa tao, hindi sa proseso na ginagamit. Ang divine healing ay nasa presensya ng Diyos, hindi ang particular na paraan na ginagamit. Okay, kung maalala po ninyo ang genogram na to, ang fourth generation ay nako-cover pa rin ng sumpa. Katulad ng winika sa Exodus 20, talatang 5-6, sabi dito ng talata ng Exodus, "Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi.
Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Itong talatang 'to ay may realidad sapagkat yung mga aayaw sa Diyos, sila ay natatalukbungan ng sumpa hanggang ikatlo at kaapat na saling lahi. Subalit yung mga nagmamahal sa Diyos, sila ay natatalukbungan din naman ng pagpapala. Kaya sumpa at pagpapala ang maaring piliin ng isang tao. At malamang, kung kayo ay aking tatanungin, ang gusto ba nyo ay pagpapala o sumpa? Of course, pipiliin natin ang pagpapala. Kung kaya't magkagayon, ay nais po natin na ipaalala sa inyo na ah, matatrack natin o kumbagay mauugat natin yung mga dahilan ng mga nangyayari sa ating buhay, katulad ng kahirapan, katulad ng karamdaman, katulad ng mga bisyo, ay babalikan mo ang iyong mga ninuno mula sa iyong ama, sa iyong lolo't lola, at sa iyong la- mga lelong, ano, tawag natin great-great-grandfather kung ikaw ay ikaapat na generation. Malamang doon sa iyong mga ninuno ay merong problema at hanggang ngayon ay hindi pa napuputol. At ito pong ating laging ipinapakita ng mga cycle o tinatawag po nating circle ng mga entry point kung paano ka nakakapasok sa atin ang iba't ibang uri ng mga demonyo sa ating buhay. Sa anyo ng kasalanan, hindi pagpapatawad, sexual sin, abortion, occult, divorce, curses, generational tongue, vows, death, wishes, objects, places, involuntary exposure, and self-images. All those were entry point. Kung kayo may mga involvement dito sa mga bagay nito, malamang may nakapasok na demon sa inyo. At ito ay sabi nga natin na ang diablo'y naparito para magnakaw, pumatay at magwasak. So pumapasok ang diablo, nagnanakaw, ninanakaw ang iyong kagalakan, ninanakaw ang iyong kalusugan, ninanakaw ang iyong oras, ninanakaw ang lahat sa iyo nang walang paalam dahil merong nangyari. Maaring nagdurusa ka ngayon. Ang dahilan ay ang unforgiveness. Nakapasok sa iyo ang mga demonyo ng karamdaman. At nawa ay ito ay kung ating uugatin ay tumatalon lamang to sa mga saling lahi natin. Kung kaya't napakahalaga na ang paglapit sa Panginoon ay maging totoo, seryoso. Sapagkat ang kalaban mo ay seryoso na wasakin ka. At seryoso din naman ng Diyos na pagpalain ka. Kaya kung ikaw ay nakatunghay ngayon at nalalaman mo ang kasalukuyan mo ngayon, bakit nangyayari ito sa iyo, ay meron tayong sagot sa mga tanong na yan. Baka hindi pa naihihingi ng tawad, baka hindi pa ito napuputol, baka ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Sapagkat ang espiritu ay hindi namamatay, lumilipat lang. Subalit, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, ito ay napuputol natin na tumalon sa ating mga anak, apo, apo sa tuhod. Okay, so much for the introduction natin sa ating pong healing and deliverance. Ang paksa natin ngayon ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ayan. Ano ba yung pagdating? Alam natin yung pagdating, yung coming, ano? O yung arrival sa wikang Ingles. Pagdating ng kaharian ng Diyos. So ito po ang ating ipaglilingkod ngayong gabi. Kaya kung kaya't kayo po ay nakatunghay ngayon at may mga tangan kayong Biblia, manawa po ay makibuklat kayo sa akin sa aklat ng Mateo, Kabanata 12, talatang 22 hanggang 20 o 32. 22, 32. Narito po ang ating talata.
At meron lamang tayong isang highlight na titingnan na talata dito sa Matthew 12 verse 26 sa Revised Tagalog Filipino Version. Pero basahin po natin ang talatang to kung kayo po ay nariyan sa inyong mga screen. Ito po ang sabi ng talata bilang highlight ng ating pong paksain. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan lamang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Okay? So ano po ang konteksto ng talatang to? Gusto kong basahin sa inyo, hindi ko na inilagay sa screen kasi medyo mahaba ang ating babasahin at nais ko na pumokus kayo dito sa talatang to at aking babasahin na lang para sa inyo ang buong kwento nitong chapter 12 verse 22 hanggang 32. Ito ay si Jesus at si Beelzebul. Sabi sa 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Verse 24, nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Verse 25, subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang bayan o sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Verse 28, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 29, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan ng Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung pupunahin po natin dito sa kwentong ito ay maliwanag na si Jesus ay inaakusahan na nagpapalay siya ng demonyo sa pangalan ni Beelzebul. Ito ay mariing itinanggi ng ating Panginoon na nabanggit niya ang mga katwiran patungkol dito. Napakalinaw. Gusto ko po ay tingnan natin itong 28. Sabi niya dito, ngunit kung ako'y, okay, sa Griego po ay meron pong tinatawag tayong apat na conditional clause. Ito pong apat na conditional clause na to ay merong apat na taglay. Mapupunan nyo yung salitang kung or if. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Kung totoo, if it is true. And ikalawang condition, if it is not true. And third class condition ay
if may be true, maybe not. And 4, I wish it is true. So those 4 classes of condition ay mapupunan natin yung laman ng statement, ano? Ito po ay nasa first class condition. If it is true, kung totoo, totoo naman talaga na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo. Ang statement ay factual kasi if it is true, ayan ay nasa present active indicative. The present tense is a continuous action. Okay? And the active voice, the subject, Jesus Christ, is doing the action of the verb na siya mismo ang gumagawa ng pagpapalayas ng demonyo. And the indicative mood is reality. Meaning to say, totoo talaga. Nakita to ng mga tao at hayagan nakita nila ang demonyo lumalayas kapag pinapalayas ng Panginoon. Kaya yung statement niya dito, kung ako'y nagpapalayas ng mga ano daw, mga demonyo. Nagpapalayas yung pinaalis niya yung mga demons. Eh nasaan yung mga demons? Na doon sa katawan ng tao. Nakapasok. Kaya titingnan natin ano, na sa panahon natin ngayon, sa 21st century, ay marami ding mga nagtatanong at pwede pa ba na pasukin tayo ng demonyo kung tayo ay may banal na spirito na, may Kristo na sa ating buhay? So yan ang katanungan na sinagot na pwede. Kasi nakapasok yung kasalanan sa iyo dahil hindi ka humingi ng tawad, papasukin ka talaga ng demonyo. Pero nung panahon ni Jesus, okay, ito ay hayagan ano, na pagpapalayas. Kasi nagmanifest talaga yung tao na bulag, pipi pa, at sinasapihan pa ng demonyo. Kaya nung palayasin niya, nakita ng mga tao. Yung basa sa kanya ng reliyon, siya ay nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Beelzebul kasi inggit na inggit sila. You know, religions were envious when the true ministry of God affects the lives of men and women. Kapag merong magandang nangyayari, kasi yung mga tao bumabaling sa kanila kasi sila yung totoo na mga lingkod ng Diyos, hindi yung relihiyon. Mga na nagpapanggap na sila'y sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, balang araw, darating ang panahon, malalaman kung sino talaga yung mga tunay na naglingkod sa Diyos. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yun lang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos na nasa langit, ay doon tayo sa tama, sa totoo. Tingnan niyo po yung statement niya. Sabi ng Panginoon, sa conclusion niya, kung nagpapalayas ako ng mga demonyo, totoo naman, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ha? Tingnan niyo po ha. The Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit is in Him. Now, medyo meron tayong mga question dito pagdating sa theology. No? Kaya ito ay kung paglalabanan pa natin ng theological issue pagdating sa katauhan ni Kristo, mahabang usapin yan. Tingnan na lang natin kung ano sinasabi ng talata. Si Jesus mismo nagsasabi na ang presensya ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo nagpapalaya siya. Jesus is talking in His humanity. Okay? Doon sa katauhan niya. And I would like you to know, Jesus has two nature, deity and humanity. Yung kanyang pagka-Diyos at kanyang pagkatao na hindi nabasa ng relihiyon. Kaya ang sabi nila, tao lang yan si Kristo. If the Holy Spirit is in you, maintindihan mo kung anong katauhan ni Kristo. Dahil walang Espiritu sa Kanya, so tao lang yung nakita nila. At tinan niyo po ito sabi dito sa Bible. Si Kristo mismo nagsasabi, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo,
sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Alright? The Holy Spirit. Nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Okay? So ano yung conclusion niya? Ibig sabihin, kung si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, narito na ang kaharian ng Diyos na ipinapangaral ni John the Baptist. Magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. The kingdom of God is at hand. In other words, the kingdom of God is composed of power to heal, to deliver, to do miracles. Ito yung kaharian ng Diyos. Amen? Now, i-analyze natin itong talatang to. Ano yung konteksto ng kwento? Yung pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo. Maraming tao na ang nakabalita, nakadinig mula Judea, Galilea at Samaria. Samaria, Galilea. The three provinces of Israel, Jesus was popular. Grabe yung healing and deliverance na ginagawa ng ating Panginoon. Itong mga nakasulat dito were only few na in-inspire ng Holy Spirit na i-record ng mga alagad. Pero kung titingnan nyo yung sinabi ni Juan, kung isusulat lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi magkakasya sa buong mundo, sa dami. Kaya ito, tip of an iceberg lang. Ibig sabihin yan, maraming ginawa ang Panginoon na pagpapagaling at pagpapalaya. Nagpapalaya siya ng demonyo. Ang tanong, nagpapalaya ba ang Panginoon? Nagpapagaling ba siya hanggang ngayon? Ang sagot, yes. Why? Because Jesus was the same yesterday, today, and tomorrow. And He never changed. Siya pa rin noon at hanggang ngayon. Kaya nga pag naluwalhati ang pangalan ni Jesus, merong himala eh. May gumagaling. Alright? May lumalaya. Kasi yung pangalan ni Jesus, ang pangalang ibinigay sa ilalim sa silong ng langit para ang tao'y maligtas. Without the name of Jesus Christ, you will not be healed. Hindi yung proseso na ginagawa ng tao ngayon. Napakaraming mga ritual, napakaraming model. Without God's presence, there will be no healing. Kahit sino pa yan. Hindi taong nagpapagaling kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu. Amen? Now, ano yung bintang kay Jesus? Nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Beelzebul. Imagine mo pinagbintangan siya ay kampo ni Beelzebul. Kaya nangatwiran ng Lord. Kung sa pangalan ni Beelzebul siya, ang isang kaharian na naglalaban-laban, mawawasak yan. Ganon din ang pamilya. Mga pamilya na nag-aaway-away, mawawasak. So, ibig sabihin, hindi kampon ni Beelzebul si Jesus sapagkat ang kapangyarihan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Okay? Sino nagbibintang kay Jesus? Ang mga reliyosong pariseyo. Dito nyo makikita ang prinsipyo na ang mga religious group, I would like you to remember this, there were 4,000 religions in the world and they offered many things, alternative choice. And Jesus is only one of the choice. But the Bible says no. There is only one name na ibinigay sa silong ng langit para maligtas ka. Ang pangalan ni Jesus. Wala nang ibang pangalan. Kaya yung magsasabi ng mga reliyon, pumasok kayo sa amin, mag-convert ka na sa Islam. Those were fancy. Those were fake. Those were not true. You have to know Jesus. Ang Diyos lang ang naglalapit sa iyo kay Jesus. Kapag inilapit ka niya kay Jesus, isa ka sa pinili ng Diyos. Okay? Hindi relihiyon ang pumipili sa tao, ang Diyos.
Kung kayo man ay kabilang sa anumang reliyon, kasi merong fake religion, may true religion na mas malapit sa katotohanan. Pero Jesus did not build a religion, He built this kingdom. Ang kingdom niya ay yung maghahari siya sa buhay ng mga tao at naghahari siya sa inyo na naniniwala sa Kanya. Amen. Kayo ba'y nananampalataya kay Jesus? Naghahari siya sa iyo. Kung gayon, ano ang ginawa ni Jesus? Nagpapagaling at nagpalayas ng demonyo. Ito ay isa lamang sa ministeryo na ginagawa ng ating Panginoon. Ang unang ministeryo niya ay nangangaral ng mabuting balita na may pag-asa doon sa mga mahihirap. Kaya yung mga taong naghihirap, nahihirapan, sinisil ng dyablo, may magandang balita sa atin. Ang balitang yan ay balita ng pag-asa na pwedeng magbago ang ating buhay pati na pamumuhay. Amen? Mga kapatid, this is true. This is real. Na pwedeng magbago ang buhay mo. Kapag nadinig mo mabuting balita patungkol kay Kristo na siya lamang ang tanging tagapagligtas. Kung may maririnig kayong nangangaral na hindi pangalan ni Jesus ang daladala at yung fake na Jesus doon sa Quiapo at fake na sumasamba kay Jesus pero dinideny ang kanyang pagkadiyos, mga peke po yan. Walang espiritu ng Diyos dyan, kundi espiritu ng inggit. Alright? Those religions are fake manifestation of the power of God. Pero doon sa mga tunay na sumasamba sa Panginoon, tunay na sumusunod, may manifestation ng power. Alright? So anong ginawa ni Jesus? Papagaling na papalaya sa mga demonyo. Anong totoo sa sinabi ni Jesus? Kung totoo akong nagpapalayas ng demonyo, totoo nga. Recorded in history. Hindi mabilang ng mga pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo. Kaya nga itong pinag-uusapan natin, tip of an iceberg lang to eh. Si John mismo nagpapatotoo, if everything will be recorded. Hindi magkakasya sa buong mundo. Imagine mo yan, pagkatapos sisiraan mo ang Biblia, at tama daw yung Quran, isang malaking kalokohan itong religion eh, no? They try to invalidate the Bible. Ito, pwede mo bang invalidate ito? Reality ito eh. May mga witnesses. May mga gumaling at nagpatotoo. At hindi to fake news. Totoo talaga. Alright? So anong dumating sa mga tao? Ang kaharian ng Diyos. 2,000 years ago na to, no? Nakalipas. Kaya pag inanalyze mo ang Biblia, kung naiintindihan ng mga ang original language of the Bible, talagang mamamangha ka sa ganda, sa beauty ng poetry ng Bible, ng salita ng Diyos. Ito, pag inexegete mo pa lalo to, grabe to, makikita mo talaga yung linaw ng When we say exegete, kumbaga sinusuri mo mabuti, para kang scientist niyan eh. Sinisiyasat mo, gada letra, gada diwa nito. Kaya nga kanina binanggit natin yung first class condition, if it is true, ay totoo nga. Totoo bang nagpapagaling si Jesus? Ang sagot, yes. Bakit? Ayun ang kalooban ng Diyos na gawin niya sa mga tao kasi ang tao ay totally depraved and depressed. Without Christ, you will not be happy in this world. Kaya lamang tayo nagiging maligaya ang buhay, nagiging masaya kasi si Kristo ay naroon naninirahan sa buhay natin. Maraming tao na reliyoso pero malulungkot ang buhay. Walang kapangyarihan ang buhay. Dahil maling Kristo ang nasa buhay nila.
baka yung Kristo na nasa bungan, nasa sabungan. Okay? Ano yung paggaling at paglaya? Ang paggaling at paglaya, ito ay manifestation ng kaharian ng Diyos. When there is healing and deliverance, then the kingdom of God manifests in you. Nagahari ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, yung gawa ng dyablo sa iyo, winawasak ng kaharian ng Diyos. At sino nagahari diyan? Walang iba kundi si Yesu Kristo. Kaya kapag nangyari sa iyo ang healing at paglaya, nakapasok na ang kaharian ng Diyos sa iyo o nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Amen? So ano yung kapahayagan ng kaharian ng Diyos? Ang kapangyarihan nito. Kapag ang power nito ay nagmanifest na, nagpapakita na, gumagaling ang isang tao, lumalaya doon sa mga bisyo, doon sa masasamang ugali niya, nakapasok na ang kaharian ng Diyos sa buhay niya. Hindi po ito yung malaking kaharian, ito po ay spiritual kingdom of God. When the kingdom of God came upon you, it is the manifestation ng banal na spirito kumikilos sa buhay mo. Amen po. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nakapasok ka sa kaharian ng Diyos, grabe, marami kang makikita na ipapahayag ng Diyos sa iyo. Sa mundo, tinatakpan ng dyablo, kaya yung mga taong may mata, mga bulag pa rin. Yung mga taong may tenga, bingi pa rin. Bakit? Sapagkat patay ang kanilang espiritu at baluktot ang kanilang mga kaisipan patungkol sa pagkakilala sa Diyos. Okay? So anong dinala ni Jesus sa mga tao? Kaharian ng Diyos. Inilalapit tayo ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Ito na nga yun, dumating na. Okay? At yung pagdating na to, na sinasabi niya, kung totoo nga ako'y nagpapalaya sa demonyo, dumating na ang kaharian ng Diyos sa inyo. So hindi na kayo maghahanap pa ng kaharian. Itong mga Hudyo, iniisip nila, yung kingdom nila, yung kanilang kingdom of Israel, kung ilang beses na itong bumagsak, winasak ng mga kaaway. The first na maalala natin dyan, yung naging kingdom sila kasi they started from theocracy at tapos naging monarchy sila. Si Haring Saul ang unang hari, si David ay ikalawa, si Solomon ay ikatlo, and the rest, ayan na, nahati na yan. Yung mga kingdom na yan, nagkawasak-wasak na. 586 BC, the kingdom of Israel were destroyed by the Babylonians. Ngayon, ang iniisip nila yung kingdom na itatayo ng Messiah. Eh akala nitong mga Hudyo, literal kingdom yung itatayo niya. Wawasakin ng Panginoon itong Roman Empire. So nagkamali sila ng basa ngayon. This is not the literal kingdom. This is spiritual kingdom in the hearts of men. Amen? Kaya kapag naghahari sa iyo ang Diyos, ang Panginoon sa buhay mo, dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyo. Nagbabago ba ang buhay mo? Kung nagbabago ang buhay mo, naghahari na ang Diyos sa iyo. Ikaw ay dating masamang ugali. Ngayon, mabuti na ang ugali mo. Amen po? Dati naghihirap ka, ngayon sumasagana ka na. Nagbabago ang buhay mo. Dati kuripot ka, ngayon nagbibigay ka na. Nakukuha niyo po yung pagbabago? Dati ang tamad-tamad mong magbasa ng Biblia, ngayon ang sipag-sipag na. The kingdom of God has come upon you. Dumating na ang paghahari ng Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya mapalad ka. Dahil isa ka sa mga pinili ng Diyos para maligtas. Amen? So, ito yung tanong. Dumating na ba ang kaharian ng Diyos sa iyo? Kung may nagbabago sa iyo, dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyo. Wala ka na ibang kaharian na hinihintay. Kasi ang nag-ahari ngayon sa buhay natin ay walang iba kundi si Hesus Kristo.
Jesus Christ has a seat in our hearts. Nakaupo siya do sa trono ng ating buhay. Kaya siya ang naghahari sa atin. May mga theologian kasi mali yung basa pagdating sa kingdom of God. Kaya yung mga nasa Israel, nagpaplano pa't nag-iisip sila ng third kingdom. Ano yun? Ibabalik mo sa dati na mag-offer sila ng mga hayop? No. They have a wrong interpretation pagdating sa kingdom of God. The kingdom of God is built in the hearts of men. Kaya nga kapag nagbabagong buhay mo, sumusunod ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Kanya, ang kaharian ng Diyos nasa iyo na. Amen. Okay? Budin natin, number 1. Totoong dinala ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ang pagpapagaling, pagpapalayas ng mga demonyo, mga himala at ang plano ng Diyos. Naintindihan natin ang lahat ng to. Plano ng Diyos, nabigyan ka ng buhay at kasaganaan ito. Alright? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa talatang yan, John 10:10. Alright? Naparito ako para bigyan sila ng buhay at buhay na may kasaganaan. When you are in God's kingdom, your life will be prosperous. Not in the sense of money alone, in the sense that you have a fulfilled life. Na ang buhay mo ay may kapunuan at satisfaction. Alright? Because only God can fill us the emptiness in our hearts. Siya lang ang pwedeng pumuno. Kaya kung nasa kaharian ka ng Diyos at naghahari si Kristo sa buhay mo, you have everything in Christ. Eh bakit ka nalulungkot? Bakit ang tamad mong makinig ng salita ng Diyos? Bakit ang tamad mong sumimba? Bakit hanggang ngayon, cycle pa rin ang buhay mo? Ano nangyari? Mga kapatid, may problema ka. May pumipigil sa iyo. Demonyo yan. Sasabihin ko na sa iyo. Hanggat hindi mo pinalalayas yan sa buhay mo, iikot at iikot at iikot lang ang buhay mo at mahuhilo ka. Kapag hindi si Kristo ang naghahari sa buhay mo. Amen po. 2. Nararanasan ng kaharian ng Diyos kapag nagbabago ang buhay at pamumuhay ng isang tao. Tingnan niyo po ito ha. Pag nagbago ang buhay mo, pati pamumuhay mo nagbabago. Amen? Ibig sabihin yan, dati, naglalakad ka lang. Ngayon, nakasakay ka na. Hindi ba nagbago ang buhay mo? Dati yung ulam mo sa umaga, ulam mo pa rin sa hapon. Ngayon, yung ulam mo sa umaga, kakaiba sa ulam mo ngayong tanghali. At ang ulam mo ngayong tanghali, kakaiba doon sa ulam mo sa hapon. At kumakain kayo ng hindi replay at hindi pa ulit-ulit. At hindi nyo tinitipid ang inyong mga sarili. When God provided you things, of course, makakapakakain ka na ng maayos niya. May mga tao kasing tinitipid ang kanilang sarili, kaya yon, doktor ang payayamanin nila. Pagka kayo may pera, bumili kayo ng pagkaing masarap para kayo'y maging malakas ang pangangatawan at hindi nagkakasakit. Okay? Itong katawan natin to, pinapakain natin ng mga masusustansya. Hindi lang sa masarap, masustansya. Ganun din ang kaluluwa mo. Pag hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, yung mga masusustansya, ay talagang manghihina ka, magkakasakit ka, kasi malnourished eh. At yan ang nangyayari sa mga Kristiyano, na malnourished ang buhay, kaya hindi nakapaglilingkod sa Diyos. Nag-guess niyo po? Pag nagbago ang buhay mo, babaguhin ng Lord, pamumuhay mo pati.
Ngayon, tanongin nyo ang sarili nyo, nagbago na ba ang buhay nyo? Kasi kung di pa nagbabago yan, malamang yung pamumuhay mo hindi pa rin. Alright? Mga kapatid, kahit na naka-squat kayo, pwede magbago ang buhay. Pati pamumuhay natin. Sabihin, kahit nasa squatter ka, hindi ka utak squatter. Utak pang mayaman ang isip mo. Dahil naniniwala ka balang araw, iaahon ka ng Diyos sa kahirapan. Bakit? Ay nasa iyo si Kristo eh. Amen? Alright? 3. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos lang ang maaaring magpabago ng buhay, hindi ang reliyon ng tao. Grabe ang reliyon. Akala nyo ba'y natutulungan kayo ng reliyon? Hindi. Silang yumayaman. Ang lalaki nga ng katedral nila eh. Ang lalaki ng pera ng kanilang mga namumuno. Religion cannot make you happy. Relationship can make you happy. Itong magpapasaya sa iyo. Kaya kung si Kristo ang naghahari sa buhay mo, dumating ang kaharian ng Diyos sa iyo. Kasi merong himala at paggaling. Amen? Anong aral natin dito? Basahin po natin. Dumating na ang kaharian ng Diyos sa iyo kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpagaling sa iyo. Ngayon, kung yung mga doktor ang nagpagaling sa iyo, maaaring ginamit din sila ng Lord. Pero I believe na God has a miracle to perform. You cannot praise God if He is not the one who healed you. Naintindihan niyo po? I do not negate medical doctors and hospitals. They can be helpful. Pero ang pinakamatindi talaga nito, kapag lumalapit ka sa Panginoon, gumagawa siya ng himala. Okay? I observe ito sa mga tao kapag sila'y may karamdaman. They publicize their condition. What is the purpose? Para humingi ng awa, kaawaan sila at mag-donate sa kanila. Wag naman. If you are sick, go to God. That is the best way. Talagang humingi ka sa Lord para masabi mo ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Okay? But because of culture, ito na yung kultura ng tao eh. They put God 50% and 50% to human. If I ask you a question, if you're going to give God 50% and 50% sa tao, what would you think? When you trust God 50%, is God going to be happy with that decision? Magiging masaya kaya ang Diyos diyan? Ang sagot hindi. Kasi 50% lang binigyan mo sa kanya eh. But because of our reasoning, ay malay mo gagamitin naman ng Diyos yung tao. Of course. Choices natin ng tao yan eh. Pero lahat ng lumapit kay Jesus ng 100%, punong-puno ng pananampalataya, gumaling. Eh, ibig mo sabihin, Pastor, hindi ako punong-puno ng pananampalataya. Eh, bakit ba yung mga lumapit sa kanya gumaling? You see the logic? I do not judge. I judge what the scripture is saying to us. Those who come to Jesus, yung bleeding woman na 12 years na dinudugo, mahawakan ko lang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Gumaling ba? Gumaling. Yung Syrophoenician woman, ng anak niya ay sinasapian ng masamang espiritu. Sa pananampalataya niya, gumaling. You see? What is the Bible showing to us? Pagdating sa healing, we need a complete 100% trust sa Panginoon.
Kasi alam ng Diyos yan kung ang pananampalataya mo ay totoo. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi totoo ang pananampalataya namin. Ay, ewan ko sa iyo. Ang Diyos lang nakakaalam niya, kaya hindi ko pwedeng hatulan. Ang tinuturo sa atin ng Bible ay yung paglapit sa Diyos na punong-puno ng kumpiyansa. Gagaling ako. Gagaling ka nga. Kasi yun ang standard eh. Nakita natin doon sa 12 years na taon ng babae na sabi nga doon sa Biblia, halos naubos na yung kanyang ari-arian sa kapapagamot. Hindi siya gumaling eh. Pero sabi niya, mahawakan ko lang tong laylayan ni Jesus, gagaling ako. Eh gumaling nga siya. Why? Because of faith. So ang nire-require ng Lord sa paggaling, pananampalataya. Amen. Eh paano itong bulag na to? Grabe, itong bulag na to, hindi lang bulag at pipi, may demonyo pa. Eh kaya malaking himala eh. Imagine mo, nakakita na siya, nakapagsalita pa. Lumayas pa yung demonyo sa kanya. Kaya yung mga Pariseo, inggit na inggit kasi wala silang kapangyarihan magpalayas ang demonyo eh. Religions were envy. Envy. Nainggit sila. They would like to perform this kind of miracle, but it would not. Why? Only God's presence in the person na humahanap talaga sa Diyos, doon lang siya pwedeng gumalaw. Itong mga reliyosong tao, masyadong matatalino na yan eh. They can twist the truth. Pero ang hinahanap ng Diyos ay nagpapasakop sa Kanya. Nag-humble. Wala kang kaya eh. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos para gumaling ka. Amen? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya na buo. Do not doubt God in everything He can do. Okay? You have to trust Him. You cannot trust Him if you do not know Him. Kaya kinakailangan mo siyang makilala. Amen. Are you following? Sinusundan ba niyo mga kapatid? So, lagyan natin ng tema, no? Dalawa lang to, pero mabahaba na tayo ng konti. Pagdating ng karya ng Diyos ay ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Okay? Again, this is our theme. Ang pagdating ng karya ng Diyos ay ang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. When the kingdom of God comes upon you, this is the manifestation of His power. Alright? Tanong, paano darating sa iyo ang kaharian ng Diyos? Alright? Dalawa lang yan. Bilisan ko na. Kailangan mong ipanganak na muli. Ano sabi ni Kristo do sa John 3? Kausap niya si Nicodemo dito na talagang gabi siya nang pumunta doon kasi baka makita siya ng mga kasamahan niya eh. Baka paratangan siyang alagad na siya ng Panginoon. Ang sabi ng Lord sa kanya, pakatandaan mo ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. See? You cannot see the kingdom of God kapag hindi ka ipinanganak na muli. The word born again, hindi po ito sekta. Alright? Ito ay terminology na ginamit ni Jesus na yung pagiging born again, ibig sabihin niyan na dapat isilang ang espiritu mo dahil patay ang espiritu ng tao. Bakit? Dahil sa kasalanan. Yun ang dahilan. Eh sino magsisilang niyan? Walang iba kundi ang Diyos. Alright? Kaya pag pinili ka ng Diyos, ilalapit ka kay Kristo. At doon ka maboborn again. Actually, na born again ka na eh. Buhay ng espiritu mo. Pagka buhay ng espiritu mo, doon mo ngayon naintindihan ang ginawa ni Kristo sa iyo. Tingnan niyo po yung verse 5. Sumagot naman si Jesus kasi nangatwiran si Nicodemus dito eh. Pwede pa bang pumasok muli doon sa pinanggaling? Hindi na. Kaya sabi ng Panginoon, guro ko pa man din ng Israel, hindi mo maintindihan ito. Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu,
hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Water is the symbol of life. Okay? And the Spirit is unseen na nagkukonek sa Diyos. Hindi mo daw makikita at hindi mo mararanasan ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka ipinanganak. Kapag hindi binuhay ng Diyos ang Espiritu mo, hindi mo siya maintindihan. Tanong, kailan ipinapanganak muli ang isang tao? Ang sagot, kapag kumilos ang banal na Espiritu sa iyo. Ang tanong, kailan? Alam mo ba kung saan dumarating ang hangin? Kung saan ang gagaling? Ay walang nakakaalam yan. Nararamdaman mo na lamang yan pagka tinamaan ka ng hangin sa mukha. When God moves, the Holy Spirit move, ipinapaunawa niya sa iyo ang information patungkol kay Kristo. Kapag si Kristo ay naluwalhati, ayun, makikita mo na ang kaharian ng Diyos. Ipinapanganak ka muna at kapag ipinanganak ka na, and then ipapakita ng Diyos sa iyo, ito si Kristo, ang tagapagligtas. At yun ay hindi mo matatanggihan sapagkat buhay na ang espiritu mo. Kaya mali ipanganak ka, hindi mo siya tatanggapin. Kaya yung mga nagre-reject kay Kristo, hindi po na born again yan. They were informed academically, but not spiritually. May mga taong na nalalaman ng Christmas. Kaya tanungin nyo, yung mga nagse-celebrate ng Christmas, at saka yung pagkamatay ng ating Panginoon pag Holy Week, they're just celebrating it because it's holiday. Tanungin mo sila kung sakali bang mamamatay ka ngayon, tiyak mo sa langit ka pupunta. Ang sagot, hindi. So, ibig sabihin, hindi nila naintindihan ang Christmas. At hindi rin nila naintindihan ang Holy Week kung bakit meron. Nakukuha niyo po. Kaya they were not born spiritually. Hindi pa sila pinapanganak ng Espiritu kasi hindi pa nila naintindihan. They were only informed with regards to holiday. Kaya hindi nila kilala si Kristo. Ang kilala nila yung nasa Quiapo na kahoy, na negro. Ay malaking problema po natin yan. Religion ang pinakilala sa iyo, hindi relationship. Okay? So, ang banal na spirito kumikilos sa atin. Kapag ang banal na spirito kumilos, ipinanganak ka muli. Ayun na. Tingnan niyo po. Itong illustration na to para maging klaro sa atin. Kung nakikita po niyo yung block na yan, circle, nagre-represent yan ng world, ng mundo. Darken, ibig sabihin, cover ng kasalanan yan. Yung cross at the top, yung X na yan, yung mga tao na tinubos ni Kristo. Ang Panginoong Diyos ang naglalapit sa iyo kay Kristo. Kung isa ka sa pinili ng Diyos, Ephesians chapter 1 verse 3, before the foundation of the world, you were chosen by God. Imagine mo, bago pa itatag ang mundo, pinili ka na ng Diyos. At hindi aksidente na kung ikaw ngayon ay narito at nakikinig. Kasi isang paraan ng Diyos na inilalapit tayo kay Kristo. At naunawaan mo ngayon na si Kristo pala ang kailangan mo para ikaw ay maligtas. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Yung mga taong baluktot ang pagkaunawa kay Kristo, hindi po na born again yan. They were academically informed historically, but spiritually, they are dead. Kaya ganun ang katwiran nila. Tao lang yan. Eh kung tao lang si Kristo, hindi kanya maililigtas. Kasi walang tao na nagliligtas. Hindi nila naintindihan ang nature ni Christ. Right? Sa kingdom of God, meron tayong peace. Meron tayong blessings. Meron tayong healing. Meron tayong power. Merong deliverance. May revival. May miracles. May forgiveness.
That is in the kingdom of God. Dumating na ang paghahari ng Diyos sa iyo. Kung pinalalayas ang demonyo sa buhay mo. Amen. Ito, tinan nyo ang kaharian ng Diablo, oh. Poverty. Nakikita nyo pa ba yan? Kahirapan? When you are in poverty, you are under the devil domain. Sickness, loneliness, vices, hindi maputol na bisyo, useless, powerless, diseases, defeat, loss, no blessing, anger. Yan ay ilan lamang sa kaharian ng Diablo. Kung ito ay nagmamanifest sa buhay natin, malamang may karga pa tayo o may tali pa tayo sa kadiliman. Para bang nasa gitna tayo, kalahati liwanag, kalahati dilim. Hello, pag nakalaya ka, you are truly in the kingdom of God. Naintindihan po? Maliwanag ba itong illustration na to? To give you clearance, maging klaro sa inyo. The kingdom of God ay napakalaki. Ang darkness, ito lang yung laki niya. This is my opinion with regards to interpretation. Kingdom of God, napakalaki. God is going to show you many things. Kapag isinuko mo yung buhay mo sa Kanya, na kapag si Kristo naghahari na sa buhay mo, hanggang ngayon, hindi pa si Kristo naghahari sa iyo, tamad kang magbasa ng Biblia, tamad kang sumimba, tamad ka rin mag-tithes and offering, lahat kinatatamaran mo. Sa palagay mo, naghahari ang Diyos sa iyo? Isang malaking problema yan. Seryoso to. Dahil ang Panginoon ay seryoso, gusto kanyang pagpalain. Hindi to fake na blessing. Alright? So, kapag kumilos ang banal na spirito sa iyo, pinili ka ng Diyos. Isa ka sa pinili niya. Inilapit ka ng Diyos kay Jesus. Hindi aksidente yung mga nangyayari. Yung iba sa inyo, napabilang sa scholarship, dumadalo sa mga gawain. Paraan ng Diyos yan. Nagtiwala ka kay Jesus, nakakilala mo na ngayon. Pero ang salita ng Diyos, ang Bible study, worship ay tinatakbuhan mo. Tingnan mo, baka hindi ka na born again. Kasi lahat na born again, nagdi-desire sa Diyos na makilala siya. At kung hindi ka nagdi-desire, malamang may pumipigil sa iyo. May humahadlang sa iyo. Alright? Alamin mo yan. Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Tandaan mo to. Ipinapanganak ang espiritu ng tao kapag kumilos ang espiritu ng Diyos. Hindi ikaw ang nanganganak. Ang Diyos ang gumagawa nito para sa iyo. Naboborn again, ibig sabihin, bago, nagiging bago ang espiritu mo. Right? 2. Kapag nahayag ang kapangyarihan ng Diyos ay dumating na ang kaharian niya. Tingnan niyo po sabi sa 28, ang talata natin. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. You see that? Very clear. Kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Dumating na yung kanyang kaharian sa buhay natin. Ano yung kapahayagan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos? Sagot, pagbabago. Alright? Pagbabago ano? Yung paggaling sa karamdaman. Yung tao na pinagaling ng ating Panginoon na pipi at bulag, sinasapian pa ng demonyo, gumaling. Ibig sabihin, pumasok na sa kanya yung pag-aari ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun, na gumaling siya. Amen. To show to the people around them na talagang ang Panginoon, okay, ang sinugo na Mesyas, kasi ito yung trabaho niya na gagawin talaga.
magpagaling at magpalayas ng mga demonyo, ipangaral ng mabuting balita na may pag-asa kay Kristo kapag lumapit ka sa Kanya. Amen? Paglaya sa gapos ng dyablo sa kasalanan. Hindi ka makahulagpo sa kasalanan, sa bisyo. Hindi ka makalaya. Paulit-ulit na lang. Kahit na anong sikap mo, hanap buhay mo na makaahon, hindi ka makaahon. May humahatak sa iyo pababa. Baka meron ka pang kasalanan na hindi mo na isusuko sa Diyos o kasalanan hindi mo pa na itutuwid. Kasi humahadlang eh. May hadlang sa pagpapala para sa iyo eh. Alam ng dyablo yan na kung may tali ka pa. Kasi siya ang gumagawa niyan eh. Alam niya meron kang kasalanan na hindi mo inilalantad sa Diyos. Amen. Kapag hindi mo sinuko sa Diyos yan, hindi ka talaga lalaya. Hindi ka gagaling. Magpapaulit-ulit lamang yan. Magmamakaawa ka at mukhang kawaawa ka. Tandaan niyo po yan. Gagawa ka ng manipulation na magiging kaawa-awa ka para kaawaan ka ng tao. I would like you to know this. Sa Diyos ka magmakaawa at kaaawaan ka niya. Kasi sa tao, wala silang kakayahan na ano eh. Maaaring bigyan ka ng 200 o sapat na yan. Bakit? Nangangailangan din sila eh. But when you come to the Lord for healing and deliverance, He will give it to you. Kasi hindi niya ano to hadlangan. Bread yan eh. Pagkain ng tao yan na gumaling at lumaya. Amen. Kaya kung ikaw nakikinig ngayon, gusto mong gumaling, gusto mong makalaya, ano bang nagpapahirap sa iyo? Tanungin mo ang sarili mo. O baka nasanay ka na ganun na ang buhay mo. Hindi ganyan ang buhay na gusto ng Lord sa iyo. Ang gusto niya ay maging mapayapa ang buhay mo, maging masaya ka, may pagpapala ka, nakapaglilingkod ka sa Panginoon. Pero kung wala kang oras sa Diyos, malaking problema yan. May nagnanakaw ng oras mo. Ikatlo, himala sa buhay mo. Ang himala sa buhay ay nagbabago ang ating buhay. Pag nagbago ang ating buhay, magbabago rin ang ating pamumuhay. May mga kilala ko na naka-squat lang sila. Pero ngayon, elevated na sila ngayon. Nagbago na yung kanilang pamumuhay. Maraming kwento ng mga tao na sumunod sa Panginoon at nagbago ang buhay. Pati na pamumuhay. Gusto mo ba yon? Ay simulan mo na lumapit sa ating Panginoon. Yung babaeng 12 taong na dinudugo, nagbago ang buhay. Naging masaya siya. Naubos na nga yung pera niya sa kapapagamot eh. Hindi siya napagaling ng mga doktor. Why? Because it is God is our healer. Siya lang ang manggagamot eh. Eh kaya lang, ang philosophy natin ng tao, teka muna, baka hindi ako gumaling dyan. Eh yun ba, lalapit lang ako? Eh, ang katwiran ng tao eh. The true faith comes from the heart. Kaya kung tunay yung pananampalataya mo, no doubt, kaya kang pagalingin ng Diyos. Alright? Minsan, ibang pagaling ay gradual. Pero itong healing na ginawa ng Lord, talagang instant eh. Yung 12 years na dinudugo, by the snap of talagang mahipo ko lang, gagaling ako. Ayun. Yun ang ginawa niya. Gumaling. Ikaw, gusto mo bang hawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon? Ay huwag kang pupunta sa Quiapo kasi hindi yun. At tinutukoy dyan, yung talagang mag-humble ka sa Lord. Hingin mo sa Kanya, Lord, manalangin ka, Panginoon, pagalingin mo ko. Talagang ito ay with complete humility sa puso. At doon dumadaloy ang kagalingan. Okay? Tandaan natin, ang pagbabago, ang kapahayagan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. When the Holy Spirit show His power to you, merong pagbabago. May magbabago sa buhay mo. Pag nagbagong buhay mo, pati pamumuhay mo, babaguhin din ng Lord.
Amen? Kasi magkakasama yan eh. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Lord pagkatapos kawaawa ka. Hello? Hindi po namamalimos ang mga lingkod ng Diyos. Binebless ng Lord yan. Amen? Marami ng patutuon yan. Lahat ng naglingkod sa Panginoon, meron kasi mga theology na talagang they don't believe on prosperity. Pero ito lang yun. Bakit ko pipiliin yung kahirapan kung pwede naman ako yumaman? Kung pwede naman akong maalwan ng buhay na naglilingkod sa Diyos. Okay, itong challenge natin. Ipinanganak ka na bang muli? Kapag ipinanganak ka, tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. May nagbabago ba sa buhay mo? Pag may nagbago sa buhay, pinagaling at pinalaya ka na ni Jesus. Yan po ang mga indicator. Yan ang mga challenges. Tandaan mo to, no? Okay? Nawala yung points natin dun, ha? Saan napunta yan? Okay? So, mga kapatid, ang pagbabago, ang kapahayagan ng kapangyarihan ng banal na spirito. Okay? So, dalhin ko lang kayo dito sa puntong ito, no? Yung ah, ating relasyon sa ating Panginoon ay napakahalaga na ito ay maging klaro sa atin na baka ikaw ay hindi pa naboborn again. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nito sa iyo. Pero kung ikaw ay inaakay na dito sa ganitong kalalagayan, yung tulay patungo sa Diyos, kasi tayo mga tao gumagawa ng alituntunin, hindi pwede, ritual, hindi rin, religion, hindi rin pwede. Yung ginawa lang ni Kristo ang pwede. Nagawa na niya eh. Ang kailangan mo ay manampalataya. Pag nangyari yon, nakatawid ka na sa Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos at binigyan niya ng buhay na wala hanggan. Wala nang hihigit pa na regalo na pwedeng ibigay sa iyong Diyos. Yung maliliit, kung naibigay niya sa iyong malaki, yung maliliit, ang dali lang niyan. Yung magkaroon ka ng buhay na wala hanggan is the biggest offer that He can give you. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na wala hanggan. You see that? Tanong, may buhay na wala hanggan ka na ba? Ay wala nakakatiyak niyan. Aba, malaki talagang problema yan. Tinanggap mo ba si Kristo? Minsan mayroon akong mga tinatanong. Naniniwala ka ba kay Kristo na parang tagapagligtas? Opo, tinanggap mo ba siya? Anong tanong ko uli, nasaan na si Kristo? Nasa langit. Abay, wala pala sa buhay mo. Kaya pala wala kang buhay na wala hanggan. Kung si Kristo ay naghahari sa buhay mo, ay nasa iyo ang langit. Sapagkat si Kristo ang langit. Siya ang buhay na wala hanggan. Amen? So, tayo manalangin. At ipanalangin na po din natin itong ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, you can give your tithes and offering to my GCash account. Some of you know that my GCash account. So let's pray. Panalangin po natin itong mga prayer items na to. Yung revival ng JLPC, panalangin po natin yung ating church na magagamit. Ano po? Let's pray na the Lord give us place. At ito po ay may mga napipinto na. Let's pray for the revival. I also asked the member ng SPC, revival. So we're now, malapit nang matapos yung second floor. Sa JLPC, we pray na magkaroon tayo ng sarili nating place for the church worship. God is going to give that to us. Kung naibigay nga niya yung buhay na wala hanggan, ito maliit na lang to. Ngayon magtatanong kayo, bakit hindi pa natin natatanggap, Pastor? So ngayon, makalalaman natin ito na ipag-pray natin kasi kalooban ng Lord yan eh. And then yung mga scholars natin, so pag-pray po natin ating sponsor, and then yung pong ating prayer meeting and Bible studies, let's pray for this event activities. And then by October 17, 19, nasa Dumaguete po ko. I will be attending the General Assembly and Stated Meeting sa Dumaguete. Okay, let us pray. Kung kayo po ay nariyan, tayo mananalangin, kasama natin papanalangin ating tithes and offering.
included na yung ating prayer for the healing and deliverance. Okay? Kung meron po kayong mga panalangin na gusto panalangin, let's come to the Lord and we're going to pray for healing and deliverance. Let us pray. Dakila naming Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito, sa mga nakatunghay ngayon. Salamat po, O Lord, sapagkat ang presensya mo ay kasama namin. Ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, na naghahangad ng kagalingan at nilalagay nila, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo 100%. I pray, Father God, in Jesus' name, that you speak to them, that you touch them, O God, even at a distance, Panginoon. You can do miracle sa buhay ng aming mga kapatid na nangangailangan. Amin dalangin, Panginoon, na ang presensya ng iyong banal na Espiritu, ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang buhay, na sila'y makapasok sa iyong kaharian, na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanilang buhay upang magkaroon ng pagbabago. And it's only the power of the Holy Spirit na kikilos sa kanilang buhay. And the darkness, Lord, sa mundo, Panginoon, ay aalisin mo sa aming mga buhay. Ang kahirapan, karamdaman, bisyo, kawalan ng kapangyarihan, laging talo, everything na gawa ng Diablo sa aming buhay, pinalalayas namin sa pangalan ni Jesus. Father, I pray for your healing and your deliverance. Your blessing flows upon those people who are listening right now, Panginoon. In Jesus' name. We also pray for our tithes and offering, Lord, that you bless those people who are going to give. Bless them, O Lord God. And we pray, Father God, Lord, lahat po ng aming mga panalangin sa aming simbahan, Panginoon, revival ng church, we pray all of this, Father God, and especially those who are listening right now. Bless them, Father God. Heal them. Deliver them, O God, in the mighty name of Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Okay? God bless you. And then yung ating pangwakas sa panalangin, awitin po natin ating bendisyon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you on next Sunday. We will have a face to face on next Sunday. See you.